Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, usapang Bong Revilla tayo, no? So, maraming nagimbal nung pinayagan siya na magpiyansa. So, ito yung latest na balita as of this recording, 2 hours ago. So, pakinggan natin to, no? Pala siya tinangging may selective justice sa kaso daw ni ex-Senator Bong Revilla. Play natin. Itinanggi ng palasyo na may selective justice sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla. Tugon niya ng palasyo kasunod ng pagkwestiyon ng ilang grupo sa pagpayag ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa ang dating senador. Handa na tayo, budots, sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung selective justice ang nangyayari ngayon sa usapin ng flood control scandal, hindi na dapat sinampahan pa ng kaso si Revilla. Hindi rin daw hawak ng Pangulo ang desisyon ng Korte sa Hindi, kaso. maling, ako para sa akin ha, maling maling sagot na hindi na dapat sinampahan ng kaso. Siyempre, nasangkot yan eh, na-mention yan eh. Masyado namang obvious kung hindi nyo sasampahan ng kaso. Hindi porkit kinasuhan ay fair na. May nagsasabi kasi doon sa loob na na malakas daw yung ebidensya. Natalo lang sa botohan. Kaso ni Revilla, malinaw rin anya ang separation of powers at judiciary na mismo ang nagdesisyon ukol dito. Dagdag pa ni Yuse Castro, may mga kasabay na nakasuhan si Revilla na hindi napagbigyan ng hiling para sa temporary liberty. Kaya hindi raw pwedeng sabihin na hindi sapat ang ginawang trabaho ng ombudsman. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga Ito talaga si Auntie Claire eh. Ewan ko, may oras siya na nakakainis, no? kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Hindi naman sinasabing may kamay ang Pangulo. 'Di ba? Masyado namang guilty yung na yon. Guilty yung hindi naman dahil may kinalaman siguro yung president. Ako, kung mag-iisip ako, doon lang ako sa sa mga nagdesisyon. 'Di ba? Kung ano man yung nangyari doon sa mga nagdesisyon, yung mga nagbotohan, doon lang ako. Doon lang siguro kung meron man na may parang anomalya, doon lang. Hindi naman sa extent na may kinalaman ang presidente. Parang medyo may pagka-guilty naman yung statement na 'yon. Or siguro dahil sa tanong ng press sa kanya, pwede rin na tinanong siguro siya na selective ba yung justice ni BBM pagdating sa ganyan. Siguro 'yon pero kung halimbawa naisip niya lang na isagot 'yan, medyo may pagka-guilty naman 'yan. 'Di ba? Hindi naman iniisip na umabot kay PBBM yung decision. Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. It doesn't follow. Hindi. Bakit? Hindi naman, pwede naman magdrama eh. 'Di ba? Oy, kakasuhan kita para wala lang masabi ha. And eventually, papagpiyansahin ka rin naman. Pwedeng ganun eh. Hindi natin pwedeng i-underestimate yung Alam ko, matalino naman ito si nanonood ako ng vlog nito. May vlog yan si Attorney Claire before. 'Di ba? Alam ko naman matalino siya, kaya lang yung sinasabi niya na illogical yun, hindi. Maraming gumagawa nun. May isa nga akong kaso na na hindi ko lang pwedeng sabihin dito ha. Quote, wag na nga lang. Hindi ko na mention kung ano yon. Parang ang nangyari, ikakaso ko sa'yo to. Mahinang kaso ito para alam mo yon, para malusutan mo din. Kaya napapansin nyo, yung mga kinaso ay na-dismiss.
Ibiblip ko na lang kaya. O ikakat ko na lang ha. Ikakat ko na lang. Kasi ang nangyari ganito. Ikinaso sa kanya itong bagay na to yung mahinang mahina. For example, no? Wala, ano yun eh. Basta ganun. Nangyayari yan. Nangyayari yan. Hindi ko na lang i-elaborate, pero parang ganun, mahirap na magsalita eh. Baka mamaya may maano sa atin eh. Buburahin ko na lang yung sinabi ko. May makikita kayong parang putol. Kasi ayoko na magka-issue. Anyway, pagpatuloy natin. Ang sinasabi ko lang dito, kasi ang sinasabi ni Attorney Claire kasi, illogical na kung may kinikilingan ay sana hindi na lang kinasuhan. 'Di ba? Bakit kakasuhan pa? Bakit? Pwede naman kasing magdrama, nakakasuhan ka kunyari, then eventually papayagan kasi masyadong obvious pag hindi siya kinasuhan. Lalong maaano ng tao na may kinikilingan talaga kasi si Bong Revilla ay bukang bibig nung nung mga district engineer eh. 'Di ba? Siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Inasahan na raw ni Ombudsman Boyeng Rimulya na papayagan si Revilla na makapagpiyansa. Sa isang panayam sa radyo, sinabi niyang tila trinabaho raw para makapagpiyansa. Kahit nga mismong ombudsman, parang hindi agree do sa decision eh. Sa ang dating senador. Hindi naman sinabi ni Rimulya kung sino ang pininiwalaan niyang trumabaho dito. Pero giit niya, gagamitin nila ang lahat ng remedyo para mapatunayang malakas ang ebidensya laban sa dating senador. Narito ang pahayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Kasi we predicted this to happen eh. Alam na namin to, binabanggit ko na sa iyo, Pau, to. I was mentioning this in one of our lunches na mangyayari yan. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, bigo raw ang prosekusyon na magbigay ng malakas na ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa malversation. Wala rin daw na ipakitang ebidensya na alam o pumayag si Revilla sa paglulustay ng pondo ng pamahalaan ng kanyang mga kapwa. Pero yung isa, nakita niya na, tamo ha, baka sabihin dito. Akusado. Paliwanag pa ng anti-graft court, ang malversation ay nangyayari lang kapag pampublikong pondo ang pinag-uusapan. Pero ang pera daw na natanggap ni Revilla ay galing sa mga kontratista at hindi sa kaban ng bayan. Saan pa nanggagaling yung pera nun, diba? Ikaw naman ang nagko-cover nito. Ikaw ang mag-umpisa. Sige. Hindi ba? Hindi, kung galing sa kontratista yon, saan pa manggagaling yung pera ng kontratista? Ang labo, di ba? Di ba gano'n naman talaga? Hindi mo na, yung kasi, yung budget, di ba, hindi naman nakukuha. Nung bata ako, ang iniisip ko, yung budget, literal na nakukuha ng, ng politiko. Tapos, binibigay niya konti lang. Yun ang pagkakala. Hindi ganoon. Dadaan talaga muna yan, didiretso yan sa sa kontraktor, di ba? Tapos yung kontraktor ang magbabayad ng kickback. Ano yung sinasabi ng Sandigan Bayan na hindi galing sa kaban, kundi galing sa kontraktor? Saan ba manggagaling yung pera ng kontraktor? Ba, ang nakakagulat dito, parang sampal kasi siya, di ba? Doon sa administration. Kasi matatandaan natin, ilang beses paulit-ulit na sinasabi ng Malacanang na kaya ang bagal magsampa ng kaso against dun sa mga involved sa anomalies ng flood control project dahil pinag-aaralan and they want to make sure na merong ebidensya. At airtight. Di ba? Airtight. Oo. Pero ang nangyari ngayon, kung ganun pala yung basis bago magsampa ng kaso, paanong nangyari na yung mismong Sandigan Bayan ang nagpumayag kay dating Senador Bong Revilla na makapagpiyansa sa isang kaso na non-bailable supposedly dahil lang sinasabi ng Sandigan Bayan,
wala kayong ebidensya para sabihin na guilty si Senador Bong Revilla dito sa pinaparatang na anomalya sa Pandibulacan. For context lang, even if napiyansahan itong kasong malversation ni Senator Bong Revilla, the case persists ha. Andun pa rin patuloy siya, pa mga rin. kapatid. At least para dun sa, hindi, laya lang siya, kumbaga, habang dinidinig ang kaso, hindi siya nakakulong. Pero may sinabi yung isang miyembro ng Sandigan Bayan. Hanapin ko lang yun, ha. Tila na trabaho umano magpiansa ni dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Non-bailable ang kaso ni Revilla pero pinayagang makalaya pansamantala dahil wala umanong matibay na ebidensya para patunayang guilty siya sa kaso. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkalabas ng kulungan kahapon, nag-post ng selfie si dating Senador God Bong is good. Salamat po, Panginoon. Revilla kasama ang kanyang pamilya. May caption ang mga litrato na God is good, salamat Panginoon. Pero sabi kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsampa ng kasong malversation kay Revilla, hindi pa sila talo. Sabi ni Remulla, inasahan na nilang mangyayari ito dahil tila trinabahoan niya ang pagpayag ng korte na makapagpiyansa ang dating senador. Kasi we predicted this to happen. Alam na namin to. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Ani Remulla, gusto niyang makausap si Chief Justice Alexander Resmundo na magre-retiro na sa Nobyembre. Maybe we have to look at in the selection of people that are there, yung kanilang staying in office should always be looked upon by the Supreme Court. Titignan ng bibigyan ng test yung mga tao na pwedeng umaabuso. Dati nang May possibility na... kinwestiyon ni Remulla ang umano'y korupsyon sa hudikatura, non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa na pinagbigyan ng korte sa halagang 1 million pesos. Barya, no? Barya. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na magpiyansa dahil bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. 3 mahistrado ang nagdesisyon sa piyansa ni Revilla, sina Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos, Ronald Moreno at Carl Miranda, ang mismong chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Miranda lang ang hindi sumang-ayon na payagang makapagpiyansa si Revilla. May isang hindi pumayag. Aniya, may matibay na ebidensya na May isang doon na naniniwala na may matibay na ebidensya. mahalaga ang naging papel ni Revilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project para magamit ang naturang proyekto sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag niya, hindi patas na pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Revilla pero hindi ang mga kapwa-akusado sa kaso. Malakas naman kasi Kaya yung sinasabi ni Auntie Claire kanina, kung hindi fair, bakit di sana daw lahat hindi meron talagang parang malakas at si Bong Revilla yon. Hindi fair na bakit si Revilla lang yung kung halimbawa kung mahina ang ebidensya, sana lahat nung kasama niyang sangkot pinayagan din. Kanyang mga ebidensya na si Revilla ay hindi lang basta kasali kundi mahalagang instrumento sa umano'y sabuatan na established din naman daw na personal na tumanggap si Revilla ng paunang kickback alinsunod sa sinasabing kalakaran sa flood control projects. Sa Yun ang sinabi ni Carl Miranda, yung tumutol. kasong inihain ng Ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabuatan si Revilla at 6 na kapwa-akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa Tapos si Revilla lang ang pinayagan Di ba bullshit? flood control project sa barangay Bunsuran. I-monitor nyo na yung dalawang judge. Baka mamaya may bagong Ferrari or may bagong house and lot. Pandi, Bulacan na non-existent pala ng inspeksyonin. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at sa graft noong 2021. Acquitted siya, pero pinasoli yung pera sa kanya. Okay. Ano yung sabihin nun, di ba? That's bullshit. Di ba kung acquitted ka, ibig sabihin inosente ka, ba't may pinapasoli nga naman? Basta na
but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. 1, 2, 3? Oh, 123 million. Matagal na Kay yun. Bong Revilla. Matagal na yun. ganun? Matagal na yun. Oo, kasama niya sa judgment of acquittal. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag dito ang Sandigan Bayan at si Kaya may kakaibang yan ang isa sa problema talaga ng Pilipinas eh. Kung totoo man yun, ibig sabihin kahit sa judiciary, no, infested pa rin ng corruption ang Pilipinas. Kakahiya. May pag-asa pa ba tayo? Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.